Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Junior. Wala ho siyang pakialam. Tuloy. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, mapahasa hanggang ngayong oras na to, ang speaker dyan sa House of Representatives, walang iba kundi yan si Tambaluslos. Sa kabila ng mga skandalong kinasangkutan ng kanyang pinsan, wala ho siyang pakialam. Ha? Wala ho siyang pakialam sa pondo na sambayan ng Pilipino, kung anong nararamdaman nating mga Pilipino dyan sa mga pinagagawa ni Tambaluslos. So, importante lang ho kay Marcos Jr. Maisakatuparan yung plano niya sa ating bansa. Which is, pahirapan na sambayan ng Pilipino. Yun ho talaga ang plano nito mga Marcos na to, yung sinasabi 20 pesos na bigas. Magti-triple ho yan, magiging 60 to 70 pesos ang kilo ng bigas. Hindi makikialam, wala independent foreign policy, hindi. Ipapatali natin ang ating mga lieg sa mga Amerikano at magpapakaaso sa kung ano man ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Yun ho, kabaliktaran nga ho mga kababayan. Kung ano man ang sinasabi ni Marcos Jr., huwag ho kayong maniwala. Tuloy. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung Yun, nakita nyo ho kung ano yung ginagawa ni Tambaluslos. Maging etong si Mayor Magalong, inalmahan ho yung mga gawain nila na yan dyan sa House of Representatives. Yung kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda. Yun daw kung sinong punong abala, kung sino mang congressman ang punong abala dyan sa pamimigay ng ayuda na yan, akap na yan, meron ho siyang 777. Ganon ho katindi mga kababayan. Kaya lahat na lang sa lugar ni Dan Fernandez, sa lugar nitong si Luis Tro, saan pa ba? Diyan sa Davao, yung mga lugar na yan, namigay ho sila ng ayuda. Kaya tanungin ho natin yung mga congressman na sumali dyan sa na yan, pamimigay. 7-7 daw Pagka sumali kayo ang nag-organisa, kayo ang naging punong abala sa pamimigay ng ayuda, sigurado, meron kayong 7-7-7. 7 million sa ganito, 7 million sa ganito, 7 million sa ganito. Akap, tupad, o kung ano pa mga ayuda yan, ibibigay daw ho sa inyo yan, di umano, ni Tambaluslos. Akala mo kung umasta ho sila, walang katapusan ang pondo ng sambayan ng Pilipino, yung tipong bottomless ba, no? Yung tipong, okay lang yan, pag next year, re-refill tayo ulit. Pagka walang pera, mangungutang tayo. Ganun ho ang mentalidad nitong mga walang yang to pera. Di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Nako, yan ang mga yan yung mga bagay. Dapat ho talaga once a week pinapakinggan ng ating mga kababayan. Kasi problema sa mga Pilipino no. Nagsusumigaw na yung mga ebidensya,
kumbaga nasa harap na kumbaga sinasampal na ho kayo ng katotohanan para sa mga naliligaw sa PH update. Pero yung mga kababayan natin dito, yung mga kasama natin dito, ika nga, alam na ho nila kung anong totoong nangyayari sa ating bansa. Hindi na ho para sa atin talagang sabihin itong mga bagay na to. Itong video na to intended para doon sa mga naliligaw sa PH update at naku-curious sila kung bakit yan si PH galit na galit dyan kay Tambaluslos? Galit na galit sa mga pinagagawa ni Marcos Jr. Dahil sa mga ganyang klaseng kadahilanan. Yung mga nabanggit na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Sana sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mas marami pa hong mamulat sa ating mga kababayan sa mga katarantaduhang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang gagawin ninyo sa amin? Yun, umulit na ho mga kababayan i-save ho natin tong video na to para at least once a week rini-remind ko ho yung mga kasama natin dito sa PH Update. Ayun na nga, itong si Ate Joey meron ho siyang binalagbag dito. Ito si Geraldine Roman. Yung baklang congressman. Ayaw daw ho niya natatawa. Ano ka ba? Babae ka ba? Di ka na babae, bakla ka. Hindi, yung baklang congressman. Ito, meron ho pala siyang ginawang kabalbalan ng mga naunang. Mahilig pala sa scripted yung si Geraldine Roman. Ito, napanood natin ng konti. Pakinggan natin itong naging talakayan ni Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sastrugando Sason. Is this real situation? Is this not fake? Okay? Totoo ba to? Hindi mo ba to kinomission? Hindi mo ba to kinreate? Wala ba tong script? Is this spontaneous? Yan yung yung creator na yung mahilig sa poverty P. Yan ayun na yan. Yan si Foreign Germs ba ang pangalan yan? Mahilig sa poverty P yan yung tipong laman ng GCash mo dodoblihin ko. Ganyan yung trip ng mga yan. Ganyan yung trip ng mga yan. Ganyan yung trip ng yung content creator. Ano pa ba? Yung pag nangutang ka doblihin ko. Ganun trip nitong na to Nung mga kapanahon na yun, mainit-init yung content creator na yan. Kaso nung medyo na-expose siya, yung tipong pagka malaki yung inuutang, malaki yung laman ng wallet, ina-attraction daw ng vlogger na yan. Di umano Loy. I mean, hindi ko I'm asking you a question. Now, if this is scripted, this is fake information on your kindness. Then this should not be allowed also. Teka, panoorin natin Pasensya na hindi ko mapalaki yung ito full screen. Ayan. Tingnan natin tong skit mo. Sorry. I dropped my face mask. Okay ba kayo, sir? Can you bring me to the hospital? I think I'm okay. I was just walking, trying to find water. Water, please. Nakabi naman siya ng bagong mask. Sorry to... Water, please, tsaka bigyan mo siya ng bagong mask. Kilala mo naman yan kung sino yan. Ikaw talaga, Geraldine Romano, mapang-fake news ka din. Di daw niya kilala. Imposibleng di pa dumaan yung pagmumukha na yan sa feeds ng ng social media mo. Talaga, oo. Kumain na ba kayo? Would you help me? I don't have food right now, but I can give you a little cash if you want. Pasensya na, sir. I'm sorry. Pang biyahe po ng Maynila. Tapos, God bless you. compensation. No. Sa inyo. I'm sorry, what's your name? Geraldine Roman, sir. I'm the congresswoman of this area. Actually, I'm shooting a social experiment. Talaga ba, sir? Opo. No. You've been pranked today. Oh, grabe no ang babaw ng mga bulsa nila para makahugot ng pera. Kaya galing yung pera na yun ni Geraldine Roman, no? Yung tipong bibigyan na kita ng pera, sir, para sa para sa dahil naabala ka. Anak ng toko. Ganun ho kadali. Ganun ho kadali para sa kanila na bunot, pera yan, sa iyo yan. Ganyan din 'di ba? Meron silang magkakaparehas na hobby, 'di ba? Yung tipong walang humpay na bunot sa kanilang mga bulsa. Yan si Tambaluslos, walang humpay sa pamimigay ng ayuda. Ganyan ho mga kababayan. Tingin ko ngayong lang to, ngayong termino ho ito ni Marcos Jr. Sa mga complex kayo, no? Please keep the money para nakatulong din ako. Thank you for visiting Bataan. I want to thank you. At least na-extra ako. Hello! Na-extra ako. Ayun. Geraldine Roman. Is that real? Is that a real Is that a real...
Is that a normal reaction? Hindi ba scripted yan na content? To highlight your kindness? What about that? Prank pala, buti hindi siya sinapak ng guard ni Geraldine. Sabi ni Miss Anthorpe, that's obviously fake. I think so too. Fake. Sa paano yan? Fake yan. I think it's fake. Tangina, kung ako makakita ko ng pulube pagkatapos English speaking, ang una kong tanong, Pilipino ka ba o hindi? Yung. Oh. Yan, mga... Yan yung mga ano, tipong, ba't nag-i-English ka? Tulungan kita na saan, pa-deport na kita para makauwi ka na sa inyo. Ano ba? Congressman ako, anong pangalan mo? Tagasan ka, di ba? Di ba? Nantokwa. Di ba? Are you Filipino, sir? Pa-deport na. Ano? Kagad eh. Well, talaga, reaction mo, bigyan ng pera, tsaka... Bilis eh, no? Oh, Oh, yan, naulol ka tuloy ni Ma'am Joey. Tapos i-assume mo na ito pera pauwi pang Manila, ganun. Tapos sa gitna ng rough road. Makakasagasa ka sa gitna ng... Anak na to. Ibang klase talaga yung trip nito mga ano na to, itong mga congressman na to. Okay na sana sa highway yung tipong medyo mabilis yung sasakyan ni Roman tapos talagang yun talaga totoo, di ba? Pero yun, gaganyan-ganyan pa yung... So ano yan? Ano yung mga content na yan? To show your fake kindness. So how are we going to categorize that? Fake news? Diba, Geraldine? It's fake news. Ayun. Kasi it's not natural, especially reaction ni girl. Walang emotion, puro memorized na script. Nakakainis yung ganyan. She made us appear na stupid, sabi ni Malu de Mesa. Ayan. Kundi yan scripted, edi sana naitulak na yan ng guard niya at pulube on the kakahuyan yung totoo. Fake kindness, bad news pa. So again, bago ka mag-suggest ng Digital Council of the Philippines, i-define nyo muna exactly ano ang gusto nyong labanan. Kasi sa ngayon, ito ang naiintindihan namin. Ang gusto nyong labanan, DDS vloggers. Bakit kami naging kalaban dito? Hello, ka-moisture? Nakikinig lang ako dito ha. Gusto ko lang sabihin sa Quadcom, nakikinig lang po ako dito. Ayan. Hindi sila sumagot dun sa ano. Hindi sa kanila pag-aaralan nila yung request mo. Hello! Sabi ko, bakit niyo ako susupina? Hindi naman ako nagsabi hindi ako atin. Sinabi ko lang nasa ibang bansa ako. Ano yun? Parang, ha? Sa ibang bansa ako nakatira. O ngayon, ano sila, naloka sila. Di ba sumagot na finally yung committee secretariat. Nag-iintay ko sila ng instruction. Alam nyo, ito lang ha, mga friendships. Ito si Joey may alam to sa batas. No? Nag-aral po ko ng international law. Hindi ako mapaikot-ikot. Alam nyo yon. Hindi ako mapaikot-ikot. Bakit? Susupina mo ko, tapos iko-contempt mo ko. Always remember, you cannot, ano to, kung ikaw ang may negligence, hindi mo pwedeng ikaw ang magmaganda. Correct. Aminin mo yan. Kaya nga, sinasabi sa inyo, kung ano man ang gagawin nyo sa akin, from the moment on, wala yung visa kasi kayong may negligence.
And ano kayo, hinihintay ko nga kayo eh. Alam mo yan, sabi ko nga, di ba hindi ko nga binabanggit na bakit si ganito nasa abroad, pinag-zoom meeting nila. Di ba habang nag-ano sila, later on na lang, nung sinabi nyo kailangan nyo akong isubpina. Alam mo bakit? Because interrupt your enemy when they're committing a mistake. Correct. Kayo, ang sa batas ninyo, binasa ko yung rules ninyo, di ba pinadala nyo sa akin, binasa ko, ganito pala yan, resource person pala. So your rules is actually a kind of law, di ba? And there must be equal protection of the laws. At kasama din sa equal protection ay procedural fairness. Correct. Kayo naman pala mga legislators kayo. Yung isang nasa abroad, nasa United States, you gave him an opportunity to be in a Zoom, virtual. Bakit ako hindi na ako bibigyan? Di meron na doon procedural inequality. Pwede ba? You cannot arbitrarily determine sinong dapat na nasa abroad ang dapat kailangan piliting umuwi at hindi piliting umuwi. Because that is already arbitrary application. Hindi, pagka Ma'am Sas, pagka yung mga nag-aakusa o mga nagsasalita laban kay Tatay Digong, okay lang via Zoom. Pero yung mga nakita nyo ho yung kaibahan na ano pangalan yung si Asierto, di ba? Nasa ibang bansa siya. O kung nasa Pilipinas man siya, pero hindi ho sila inubligan, pumunta kayo dito sa house, kung matapang kayo, kung totoo sinasabi nyo, punta kayo dito, hindi ganon. Pero yung mga Duterte supporter, yung mga DDS vlogger, hindi, walang via Zoom, punta kayo dito. Wala naman, hindi naman sila convicted, wala silang kasong kinahaharap, hindi sila humaharap sa kasong libelo o kung ano pa man. Pinapatawag sila bilang resource person. Pag yung iba, okay lang, pero sa kanila, hindi. Pero sa atin, hindi. Application of the rule of law. So, ngayon, bakit mo kayo subpina? Kayo may kasalanan yan. Kayo may, di ba, now you realize na this now lends to the accusations against you na pag Duterte aligned ang i-invite nyo. May special rules. May special rules. You cannot do that. Sinabi niya ni Rod Gutierrez, nakakaloka. Sinabi niya ni Rod Gutierrez, kasi sabi nga, may nagtanong sa kanya sa press conference nila nung February 17. Sabi nga ganun, ano po yung reaction ninyo dun sa sinabi ni Attorney Trixie na base sa inyong House rules sa pag-issue ng subpoena at sa pag-issue ng show cause, it has to be invitation, show cause, subpoena, and then contempt. Pero yung nangyari, yung ginawa ninyo is invitation, show cause, tapos invitation. Tapos ngayon, ang sabi kasi ni Rog, kapag hindi pa raw nagpunta ng Feb 18, isasubpina na daw. So ang ginawa nila, invitation, show cause, invitation, subpina. So hindi raw yun naaayon dun sa house rules nila. Sabi ni Rod Gutierrez, kasi ano naman yan? Depende naman yan sa rules ng committee. Kasi meron ring rules ng committee. Yung rules na sinasabi niya, yun yung general rule. Pero yung rules ng committee, pwede talaga siya gumawa ng special rules. Bakla pag gagawa ka ng special rules, dapat alam rin namin yun. Kami yung in-invite yung poke ng inake. Diba? Ano yun? Bigla ka nalang, hindi ka po pwedeng, you cannot use, bigla ka nalang bibigla ng special rule at the moment. Di kawawa naman yung i-invite mo. Hindi ka po, you cannot apply a rule arbitrarily. Kaya nga siya rule of law eh. Di kung may special rule kayo, di hindi na siya rule of law, kundi rule of men. Correct. Kasi, yun? Biglang, hindi. Ngayon gagawa kami ng special rule. Sandali lang, wait ka lang. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng batas specifically targeting specific people. Kasi that would violate the equal
protection of law. So, the Constitution also is a general rule. But all special rules have to align with the will have to yield to the Constitution. So, actually the Constitution is not termed as a general rule, but it is actually the supreme law. So, it is actually the constitutive law of all laws. Na hindi ka po it is been written in all of our laws kasi kailangan aligned siya doon. Yes, hindi ba kaya nga ang mga batas, 'di ba? Meron yang article na if any of these provision has been yung anong tawag dun sa article na yun sa mga batas, yung pag nagpa-repeal clause or something like that, na kung ito'y naging parang may unconstitutional, yun yung may yung separation clause. Parang may ganyan. Yun na dapat yung unconstitutional lang, yun lang yung part na ma-declare para hindi ma-nullify na unconstitutional. Hindi ka po pwede kang basta repealing clause. Oo, actually kahit nga krimen meron kailangan hindi po ang pag criminal act ba ang police pwede gumawa ng special rule? Of course. What more sa inyo? Kasi, hindi ka po, kasi kung gumawa ka ng special rule mo on the spot, tapos sasabihin mo, hindi ka pwede mag-appeal dito, because you already violating the due process. Wala ka ng due process. Kasi sasabihin ninyo, ay wala tong due process kasi resource persons naman to, hindi naman to criminal. Mas malala kayo kasi ipapakulong ninyo. You cannot deprive. Nakakatawa lang nga, yung invitation is, we are inviting you to share your knowledge, experience, kinemot-kinembot. Pagkatapos, pagdating doon, sabi ganun ni tapos sumagot ako. Sagot ko dun sa excuse letter ko na, well, if we're going to talk about Pogo paid vloggers and narco vloggers, I cannot share anything. I have no knowledge about that because I am not paid by I would like to categorically state that I am not paid by any Pogo operators or by any drug lords. Sabi ko ni Benny Abante, hindi knowledge mo. Ang kailangan namin dito yung mga pinost mo. Iba na yun. Kasi, ganito lang yan, if you're going to give ano ka na ngayon? Kasi ito yung deceptive ka na. Correct, that's prior restraint. Why would you like to control my post? May deceptive ka na kasi iting invitation mo, hindi ba? Hindi ka nga pwede kung may search warrant ang galing sa proper court of law. Tapos nakalagay dito sa search warrant, ito lang ang ang isi-search mo. Pwede ka ba mag-go beyond doon sa search warrant, Joey? Pwede ka ba? Hindi po pwede ka ba? Halimbawa, ito yung search warrant, binigay, tapos ito lang nakalagay ng judge na pwede mong i-search. Pwede ka ba mag-go beyond doon sa search warrant na binigay ng judge? Lalo na ang search warrant, Pwede mag-go beyond. Basta ang nagsisearch si Tori. Kahit nga, arrest o search, walang pakialam yan. Basta hukay nyo. Grabe no, pagka na-issuean kayo ng arrest o search, wala akong pakialam si Tori yan, pupunta siya sa bahay niya, tuhukay. Very, very specific yan dapat. Exactly. Kung ano lang yung nakalagay. Actually, ang search warrant, pwede nga i-quash yan Kasi kapag hindi properly identified yung gustong i-search at gustong makita, it is going to be considered as fishing expedition. Pag fishing expedition siya, hindi yun po pwede. Hindi yun allowed. Kaya nga yung search warrant nung kay Kuyang Jun Abines, sobrang general, laptop na related sa kanya, ibig sabihin, hindi nyo alam kung ano yung laptop na related sa kanya. Hindi nyo alam kung ano yung cellphone na related sa kanya. You should have at least a proper identification na, we are searching for a cellphone na merong ganitong model, na merong ganito na na, tapos, I don't know, IP address or things like that. Yung
something that could sufficiently identify that that is the cellphone or the laptop of June Abines. Walang ganong identifier din sa search warrant niya. And I think yung time na yon, kasi 12 na nila pinuntahan si Kuyang June Abines eh. Sobrang deceptive talaga nung ginawa nila. At that point, dapat nagtawag na rin ng abogado si Kuyang June nung tinatry na i-seize yung kanyang mga property, yung kanyang mga property. Kasi, maling-mali talaga yung search warrant. Hindi siya specific enough. It is not specific enough. So, bawal po yun. Hindi po yun ubra. Ganun. Ayun lang. Hindi ba? So ayun na nga. Ayun na nga ang eksena natin, no? Ang kaganapan ng mga buhay-buhay ninyo. Ako naman willing, sabi ko wala naman kayong ebidensya na unwilling ako unang-una. Diba? Ikalawa, hindi pa nga napag-usapan yung sa inyo. Mag-report eh. Kasi isa sa mga post ko, di ba gusto yung pag-usapan ng post ko? O di ba usapan natin? Pag-usapan natin yan. Hindi ba? Hindi ka pwede bumili ko ng post. I volunteered Court of Delaware post. Yes. Because ako nag-break yan eh. Kasi sinabihan ako dati ni House Speaker na fake news yon. O sabihin ko na, well, House Speaker accused me before of sharing fake news about this case nung hindi pa siya nadidesisyonan. Ngayong nadesisyonan na, siguro naman dapat may mag-sorry. At siguro dapat may imbestigahan. Siguro naman dapat may imbestigahan properly. Hindi ba? So, ano ba yung ako talaga na it is so weird na you classified us as a resource person. Hindi nga witness resource person. Kasi binasa ko yung rule, meron palang may iba pala, may ibang category. At may resource person. So kung resource person, siguro naman we use the ordinary language, no, for these terms. You cannot create suddenly a special rule to redefine what a resource person is. Kasi that would nakapangulita a lot of things, no? Pag sinabi mo resource person, we use the ordinary language meaning of resource person. A resource person is a source of knowledge. Kayo na rin nagsabi. Knowledge, expertise, ganyan. Ngayon, sabi mo na itong resource person na to, ito, may special rule to, tapos itong resource person na to, may special rule to. What is actually your constitutional basis in dividing the special role? Especially na yung special role mo mag-i-impinge doon sa due process that no one can be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And a huge part of due process of law is procedural process. Correct. Because that's going to ensure that you are given a proper day in whatever. Exactly. That is actually what due process is. It's all about procedural fairness. Hindi ka po pwedeng mag-leapfrog on a different class of people because that is already legislating based on class. Diba? Yung di ba bawal yan? Yung legislation, yung class legislation, yung for na-applicable so, lang na. Yes. Ngayon, tapos kaya nga, hindi kayo makakalusot yan sa Korte Suprema. Ngayon, kung makalusot mga sa Korte Suprema, edi aakyat ito sa internationalize. Pwede naman magreklamo itong mga to sa international, sa UN Human Rights Committee. Kasi pwede ka naman mag-individual complaint. Pwede pahabain pa natin, hindi ba? So, ayun na, kasi nga dapat clear and clear. Ang batas dapat clear.
it should not be fake, and it should not be retroactive. At hindi ka po pwedeng gumawa, meron tong na hindi ka po pwedeng gumawa ng batas ngayon in order to punish a previous infringement. Retroactive. Hindi ka pwedeng gumawa ng penal law of retroactive application. Okay, pag sinabi mo, tatanggalan namin siya ng life, liberty, of course, liberty kasi i-detain nyo. Pag sinabi yung gano'n, na gagawa kayo ngayon dahil eto kasi may special rule kami ngayon. Because hindi mo pwedeng i-apply yung special rule mo ngayon to the previous act. Correct. So ngayon, pwede nyo sabihin ngayon na ito na special rule namin. Pag DDS ka, kailangan ka umattend kahit anong mangyari. And then that now violates the equal protection of the... Nagigets niyo? Kaya hindi nyo nga kayo pwedeng maipaikot. Kasi pag nagpadala ka ng you sent an invitation. Wala namang nakalagay dun sa invitation ninyo. Yung nasa invitation ninyo. Wala naman nakalagay na failure to attend will ganito kunin. Wala. So wala man lang kayo nakalagay doon. Ano yung law na mababiolate if you don't attend? Hindi po pwede yung ganun, be. Hindi po pwede ganun. Saan ka nakakatawa? Ito yung nakakatawa. Kasi sabi, nagpa-show cause sila eh. So yung show cause dumating. Sabi din sa show cause, show cause ka namin kasi according to the house rules of the the rules of the House of Representative, pwede kang i-contempt pagka kinembot. And then what they quoted is the one that is coming from the general house rules. Hindi naman doon sa special rules ng committee. Ano nakalagay doon? Ano nakalagay sa rule? Nilift nila yung show cause. Nilift nila yung provision doon sa house rules nila. Yung house rules ng HOR. Tapos nilift nila doon yung part na pwede silang mag-contempt pagka hindi kami nakapag-explain doon sa show cause. Ngayon, hindi nag-explain. Ang nakakatawa, o pag nag-explain, yung house rules na pinagliftan ninyo ng exercise ng contempt powers nyo is coming from your published rules. Pero, yung ginagawa ninyo na mag-invite, mag-issue ng show cause, it doesn't follow the general rule of the House of Representative, yung house rules ninyo. And you insist na hindi, may special rules kasi ang committee. So, wala talaga kaayusan tong HOR na to. Wala talaga siyang kaayusan. Ano mo ba, nasundan mo na kung saan nila nililift yung rules. Pag i-lift yung powers nila, sasabihin nila, galing kasi ito sa house rules. Pero pagka i-erase namin yung concern na yung house rules nyo kasi ang sinasabi, invitation, show cause, subpoena, contempt. Yun yung sinasabi ng house rules ninyo. So pagka sinabi, ni-raise rin namin yung nakalagay sa house rules ninyo, ang depensa nila ay hindi. Pagka sa committee level kasi pwede kaming gumawa ng special rules. Actually, wala kang pinadala sa akin show cause. Wala kang show cause. So, sumagot lang ako kung ano yung nabalitaan ko sa media. Oo. Pero sinabina ka. Wala mo sa pino, hindi ka marating yung sa pino eh. Wala rin, kasi ini-email, nag-email nga kayo sa akin, alam nyo, kailangan nyo akong email, kasi alam nyo nga wala ako sa bansa, di ba? Kaya kayo second invitation ninyo, ang ginawa ninyo, in-email nyo na ako, after kuning-kuning. Tapos ngayon, biglang sabi ko, invitation, ba't hindi mo alam? Hindi ko alam yung first invitation, nalaman ko lang sa Inquirer. Nagulat niya ako kay Joey, sino mga invited? Tapos sabi ni Joey, kaka talaga, ikaw kasama ka, ha? Tapos ito nasa Inquirer pala. So nabasa ko siya sa Inquirer. Actually, yung ano mismo ng Inquirer, di ba sinabi nila, hearing about Pogo funded. Ano yung sinabi ng Inquirer doon? Microbloggers and Pogo funded. Talagang i-invite ako. Gusto ko mag-whistleblower kung sino talaga ang Pogo funded.
alam naman siguro ng mga dito kasi ng Pogo-funded na vlogger, di ba? Sabihin ko talaga, actually, kung gusto niyo po talaga ng Pogo-funded vlogger, meron po kasi isang vlogger na malaki, sobrang laki po niya, literal and figuratively, na nung pandemic po, grabe po siya, super po siya nagpo-promote ng Pogo. So, ako po, ay hindi po ako nagpo-promote ng Pogo. So, at alam po yan ng lahat, nalaloka yung mga tao, bakit ito ay nagpo-promote ng Pogo? Kung gusto nyo rin po ng pinakamalapit na bayad ng China, kami, pero po talaga, sobra po din po talaga siya nagpo-promote po nung pandemic. At yung mga kawang gawa ng mga Pogo operators. Yes, siya rin po parang PR ng kawang gawa ng mga Pogo operators. Yun lang po, kakampi po kasi ng administrasyon. So, baka po hindi nyo ma-invite. Pero yun lang po talaga, ang may malinaw na ebidensya na funded ng Pogo. Correct. At sabi nyo kasi gusto nyo ng knowledge ko, gusto nyo ng expertise, ng experience. So, ibibigay ko yung knowledge. Kasi ako po, anti-gambling po ako. Kasi po, nung ako po ay nilapitan na ako dati ng mga online gambling. Hindi po ng Pogo, kundi online gambling. No, yung mga local na... ako nilapitan ako never ako nag-respond. Kinuha ko endorsers. Actually, malaki ang bayaran dyan na magpo-promote ka ng online gambling sa page mo. Ang laki niyan, sobra. I think I can remember then 500K per week. Hindi naman namabot yung ganyan sa akin na offer. 500K per week yung ino-offer noon. Sabi ko no, because I am against gambling. So ayoko mag-promote ng gambling sa page ko because I am against it. 'Di ba? So kung against ako, bakit ako magpo-promote just for the money? Parang wag na, pwede naman. Hindi ba ako naguguto? Hindi naman ako mamamatay kung wala akong ganyang pera. So yun naman ang pamantayin. Kung wala naman akong ganyan, hindi ako mamamatay, dead ma. So, tapos yun ang eksena. Pero may kilala po ako na talaga siya po talaga ay confirmed po ito. Confirmed. Dahil confirmed with public postings. Complete with public postings, with Emerald. Meron din po siyang vlog defending Pogo. Pogo, nako. Yan ang nga po sinasabi natin. Pagka talagang inurat nyo yung mga vlogger na yan, yung si Ma'am Shah, sila Ma'am Joey, pagka yan talaga napapunta nyo dyan sa House of Representatives at napag-usapan yung mga issue na yan, naku, maraming isisiwalat. Kung gusto nyo po, yung pa-invitahin nyo, kasi hindi po ako yan. Dahil alam po yun ang followers ko, na against ako ng gambling. At kaya yung mga followers ko, wala rin sila nakikita na nagpo-promote ako ng gambling ever. Tayo rin dito sa PH Update, hindi tayo dyan sa sugal-sugal na yan. May isang beses sa pagpasok ko natin sa ganitong content o sa YouTube o sa kahit ano pa mang social media, hindi ho natin pinasok yung yung sugal-sugal na yan. Nag-promote ng mga betting site. Pera ho yan pera. Pagka yung ganun ho, alam mo na kagad kung ano motivasyon ng mga yan para kumita ng mas malaki. Pera-pera ho kasi ang mga yan. For sure, pera-pera. Dahil alam nilang against ako dyan. Wala akong pakialam kung meron akong kakampi na probably. Those are your non-negotiables, no? Yes, that's what. Ano yan? Ano yung mga non-negotiables? Those are your non-negotiables, gambling and drugs. Yes, ganyan. Hindi ako magpo-promote ng dalawang ganyan yan. Wala akong pakialam kung kayo ay nagagamble, ha? Just to be clear. Ako rin wala akong pakialam kahit ubusin nyo lahat ng kita nyo sa pagsusugal. Okay lang yan, pera nyo naman yan Pero yung ikayatin pa natin yung mga nanonood sa atin para magsugal, ibang usapan na ho. Wala akong pakialam kung kayo ay nagagamble, kayo gumagamit ng droga. Bahala kayo sa buhay ninyo. But, you will not see me promoting those two. You will not see me promoting those two. And even yung gambling, you will not see me. Actually, kahit nga promoting kahit kunin ako ng alcoholic beverage, I won't. Kahit ayoko rin.
Oo. Kahit alak, ayoko rin. Kasi, siguro kung wine. Charot. Tayo kung kunin tayo ng ano. Kunin tayo ng ano ba, yung ano na ba